Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. Nais kong batiin ang bawat isa sa inyo, mga kaibigan, kapatid at mga taga-subaybay, na nariyan sa inyong mga tahanan, mga opisina o kahit saan man kayo naroroon. Ang oras na ito ay isang pagkakataon upang tayo'y magtipon-tipon kahit sa pamamagitan ng teknolohiya at pagnilayan ang mga aral na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sa ating pagtalakay ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tema, ang panalangin ng Panginoon, batay sa mga awit 91:23 at 139. Ang mga talatang ito ay puno ng mga mensahe ng pag-ibig, proteksyon at pag-asa na tunay na makapagbibigay ng lakas sa ating mga puso. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang mga salitang ito ay nagsisilbing gabay at liwanag sa ating landas. Simulan natin sa awit 91 na nagbibigay sa atin ng pangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Sa mga talatang ito, makikita natin ang mga salitang nagbibigay ng katiyakan na ang Diyos ay ating kanlungan at kalasag. Sa mga panahon ng takot at pag-aalala, makikita natin ang halaga ng pagtitiwala sa Kanya. Hinihikayat ko kayong isulat ang inyong mga saloobin sa mga komento. Ano ang mga pagkakataon sa inyong buhay na naramdaman ninyong kayo ay sinamahan ng Diyos? Dahil dito, mahalaga ang ating panalangin. Ang panalangin ng Panginoon ay hindi lamang isang simpleng pag-uusap sa Diyos. Ito ay isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga pangangailangan, mga pangarap at mga takot. Sa awit 23, makikita natin ang mga mensahe ng paggabay sa atin ng Diyos na parang isang pastol na nagmamasid sa kanyang mga tupa. Paano ba natin maisasama ang ating mga sarili sa panalangin na ito? Ano ang mga aspeto ng ating buhay na kailangan natin ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang salita? Ngayon, lumipat tayo sa awit 139. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa ating pagkakaalam na tayo ay kilala ng Diyos sa bawat detalye ng ating buhay. Minsan, nakakaramdam tayo ng pag-iisa o kawalang halaga, subalit ang katotohanan ay ang Diyos ay laging nariyan, nakikinig sa atin. Sa mga susunod na minuto, nais kong hikayatin kayong pag-isipan ang mga pagkakataon kung saan naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. Ipaabot ang inyong mga saloobin sa mga komento. Nais naming marinig ang inyong mga kwento. Habang tayo ay nag-aaral ng mga awitin at panalangin, naway magbigay ito ng inspirasyon sa bawat isa sa atin upang mas mapalalim pa ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sa bawat salin ng mga salitang, ito tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. Sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ang ating mga panalangin ay nagiging daan para sa mga himala at pagbabago sa ating mga buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang mas marami pang mga mensahe ng pag-asa at pag-ibig ang inyong matanggap. I-click ang notification bell upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na videos na puno ng inspirasyon at gabay sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Ang inyong mga komento at reaksyon ay mahalaga sa amin, kaya't huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga karanasan at pananaw. Ngayon, sama-sama tayong magdasal at mag-reflect sa mga aral na ating matutunan. Sa ating pagtuklas sa panalangin ng Panginoon batay sa mga awit 91:23 at 139, naway magbigay ito ng bagong pananaw at lakas sa ating mga puso. Magsimula na tayo sa ating paglalakbay. Sa awit 91:1-2, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng proteksyon at kanlungan na inaalok ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Ang mga talatang ito ay nagsasaad na ang sino mang humihingi ng kanlungan sa kataas-taasang Diyos ay makakahanap ng tunay na kaligtasan. Sa mundo na puno ng takot, pangamba at mga pagsubok, ang mga salitang ito ay tila isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos ay hindi lamang isang bagay ng paniniwala, kundi isang aktibong pagnanais na makilala ang kanyang kalikasan. Ang tinutukoy na kataas-taasang ay hindi lamang isang pamagat, kundi isang paalala na ang Diyos ay higit sa lahat ng bagay. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang nag-iisa na makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Ang sino mang umasa sa Kanya ay hindi kailanman mabibigo, sapagkat ang Kanyang pangako ay hindi nagmamaliw.
Madalas sa ating buhay nadarama natin ang mga hamon at pagsubok, ang mga problemang tila hindi natin kayang lampasan at mga pagkakataong tayo'y naguguluhan. Sa mga ganitong sitwasyon, ang ating pananampalataya ang nagiging kanlungan. Ang Diyos ay nariyan handang magbigay ng proteksyon at kapanatagan. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga stormy seas ng buhay, may isang Diyos na mahigpit na humahawak sa atin. Sa mga salin ng kanlungan, makikita ang kahulugan ng pagiging ligtas, isang espasyong walang takot at puno ng pagmamahal. Ang kanlungan ay hindi lamang isang pisikal na lugar, kundi isang espiritual na kalagayan. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos, tayo ay inilalagay niya sa kanyang mga bisig, kung saan tayo ay ligtas at protektado. Sa kanyang kanlungan, walang puwang para sa takot. Ang ating mga pangarap, ang ating mga takot, at ang ating mga pagdududa ay nagiging mas magaan dahil sa kanyang presensya. Ang pagtatag ng ugnayan sa Diyos ay hindi isang aksidente. Ito ay isang desisyon. Kailangan nating piliin na magtiwala at manampalataya sa Kanya, kahit sa mga pagkakataong tila walang sagot sa ating mga panalangin. Ang ating pagtitiwala ay nagiging daan para sa Kanyang mga pangako na maipakita sa ating buhay. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan, ang ating pag-asa ay hindi mawawalan ng saysay. Ang Diyos ay nandyan palagi, handang umalalay at magbigay ng gabay. Mahalaga rin na ating pagnilayan ang kahalagahan ng ating pakikipag-ugnayan sa iba. Habang tayo ay hinaharap ang mga pagsubok, maaari tayong maging kanlungan din para sa iba. Sa ating mga saloobin at mga aksyon, maaari tayong maging daluyan ng pag-asa at pagmamahal sa mga tao sa paligid natin. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa ating kapwa. Sa pagiging kanlungan sa isa't isa, tayo ay lumalago bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi malayo o abala sa ating mga pangangailangan. Siya ay naririto sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang mga pagsubok at hamon ay hindi maiiwasan, ngunit sa Kanya mayroon tayong kasiguraduhan ng Kanyang proteksyon. Sa bawat pangako ng Diyos, naroroon ang Kanyang layunin na ipakita ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Sa ating paglalakbay, ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na harapin ang hinaharap. Sa Kanyang kanlungan, tayo ay nagiging malaya mula sa takot at sa ating pagtitiwala, tayo ay nagiging matatag. Ang awit 91:1-2 ay hindi lamang isang talata, kundi isang panawagan sa ating mga puso na lumapit at makilala ang ating Diyos na nagbibigay ng tunay na kaligtasan at kapayapaan. Sa Kanya, tayo ay mayroong kanlungan at proteksyon na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Ang awit 23:1-3 ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang talata sa banal na kasulatan na nagbibigay diin sa pag-aalaga at gabay ng Diyos sa Kanyang mga tao. Ang talatang ito ay nagsasalaysay ng ating relasyon sa Diyos bilang ating pastol, at ito ay nagdadala sa atin ng kapayapaan at katiyakan kahit sa mga oras ng pagsubok at hamon. Dito, inilarawan ng Diyos bilang isang pastol, isang simbolo ng pag-aalaga at pangangalaga. Sa kultura ng mga Hebreo, ang isang pastol ay may tungkuling hindi lamang alagaan ang mga tupa, kundi pati na rin pangalagaan sila mula sa mga panganib. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na tayo ay naliligaw ng landas, nahaharap sa mga pagsubok at nakakaramdam ng takot. Sa mga ganitong sandali, ang pagkakaroon ng Diyos bilang ating pastol ay nagdadala ng liwanag at pag-asa. Sa Kanya, tayo ay hindi nag-iisa. Mayroon tayong isang gabay na handang umalalay at magbigay ng direksyon. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa simpleng pahayag na ito, naglalaman ito ng napakalalim na kahulugan. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sa Kanya, hindi tayo nagkukulang. Ngunit, hindi lamang ito tumutukoy sa mga material na bagay, kundi sa mga espiritual na pangangailangan din. Sa mga panahon ng pagdududa at kawalang katiyakan, ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay nagiging bukal ng lakas at kapayapaan. Sa ating mga pang-araw-araw na buhay, maaari tayong makatagpo ng mga sitwasyon na tila ang lahat ay nawawala, ngunit sa Diyos makakahanap tayo ng kasagutan at kapanatagan.
Pinapahimlay niya ako sa mga pastulan ng sariwang damo. Ang imahe ng mga pastulan ng sariwang damo ay nagpapakita ng masaganang buhay at kapayapaan. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay naglalaan ng mga lugar ng pahingahan para sa atin. Sa mundo ng mga alalahanin at pagkabalisa, ang paghanap ng mga sandali ng kapayapaan ay mahalaga. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na huminto, magnilay at maranasan ang kanyang presensya. Sa mga sandaling ito ng pahinga, nakikita natin ang ating tunay na lakas at pinagmumulan ng kapayapaan. Pinapatnubayan niya ang aking mga hakbang sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalaga sa atin, kundi naggagabayan din sa ating mga landas. Ang kanyang mga utos at prinsipyo ay nagiging liwanag na nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. Sa mga desisyon at pagpili na ating ginagawa, ang pagkakaroon ng gabay mula sa Diyos ay nagiging mahalaga. Sa mundo na puno ng mga maling akala at maling landas, ang kanyang salita ay nagsisilbing ilaw na nagdadala sa atin sa tamang direksyon. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa dilim, alalahanin natin na mayroong Diyos na handang magbigay ng liwanag. Ang kanyang pangako ay hindi tayo iiwanan o pababayaan. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagdadala ng tunay na kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa mga pagsubok, maaari tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga ay laging nandiyan, handang umalalay sa atin. Ang awit 23:1-3 ay isang paanyaya sa lahat ng mga mananampalataya na yakapin ang ating relasyon sa Diyos. Tayo ay tinatawag na magtiwala sa Kanya, na kilalanin ang Kanyang awtoridad at pagmamahal sa ating buhay. Sa Kanya, makikita natin ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at kasaganaan. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ang Diyos ang ating kanlungan at ang ating pastol. Sa Kanya tayo ay may kasiguraduhan na kahit ano pa man ang mangyari, tayo ay laging nasa Kanyang mga kamay. Sa awit 139:1 Wato, makikita natin ang isang malalim na pag-unawa sa kaalaman at presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mga talatang ito ay nagbibigay liwanag sa katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang isang malayo o hindi nakikitang puwersa. Sa halip, siya ay isang mapagmahal na Ama na may ganap na kaalaman sa bawat aspeto ng ating pagkatao. Ang katotohanang ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at lakas sa ating mga pagsubok at hamon sa buhay. Mula sa mga salitang, "O Panginoon, sinasaliksik mo ako at nakilala mo ako," makikita natin ang isang napakalalim na ugnayan sa pagitan ng Diyos at tao. Ang salitang sinasaliksik ay nagsasaad ng isang masusing pagsusuri, ang pagkakaroon ng isang ganap na pag-unawa sa ating mga puso at isipan. Walang bagay na maaaring itago mula sa Kanya. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip, ang ating mga pangarap at maging ang ating mga takot. Sa kabila nito, mayroong isang napakagandang katotohanan. Sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang, tayo ay tinatanggap niya ng buong puso. Ang pagkakaroon ng ganitong kaalaman sa ating Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang pag-alam na mayroong isang Diyos na nakakaalam ng lahat tungkol sa atin ay nagbibigay ng kapayapaan. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa katunayan, ang ating mga pagdududa at takot ay hindi mga hadlang upang tayo'y lumapit sa Kanya. Sa halip, ito ay mga pagkakataon upang mas lalo nating maramdaman ang Kanyang pagmamahal at presensya. Sa mga talatang ito makikita rin natin ang mga pahayag na, "Bago pa man ako magsalita, alam mo na ang aking salita." Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang nakamasid sa atin, kundi siya rin ay nakakaalam ng ating mga intensyon at hangarin. Ang ating mga salita at gawa ay hindi nakatakas sa Kanya. Minsan nagkakaroon tayo ng takot na ipahayag ang ating mga damdamin o saloobin dahil sa takot na hindi tayo maunawaan. Ngunit ang Diyos ay naririto upang ipaalala sa atin na walang pananabik, na hindi niya nauunawaan. Kaya naman, dapat tayong magpatuloy sa paglapit sa Kanya upang ibuhos ang ating mga iniisip at nadarama sapagkat siya ang nakakaalam at nakakaunawa sa ating mga pinagdadaanan. Ang pagkakaroon ng kaalaman na ang Diyos ay laging naroroon
kahit kailan at saan man, ay nagbibigay sa atin ng tapang na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa mga pagkakataong tayo ay nag-iisa o nalulumbay, ang pag-alala na ang Diyos ay kasalo natin ay isang napakalaking pagpapalakas ng loob. Sa Kanya, wala tayong dapat ipag-alala sapagkat Siya ang ating kanlungan at lakas. Ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng liwanag sa ating mga madilim na sandali at ang Kanyang kaalaman sa ating mga sitwasyon ay nagbibigay ng katiyakan na may plano Siya para sa atin, kahit na hindi natin ito agad nauunawaan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang ating pagtanggap sa Kanya at ang ating pagtitiwala ay kinakailangan. Hindi sapat na tayo ay nalalaman Niya, kailangan din nating buksan ang ating mga puso at isipan sa Kanya. Ang paglapit sa Diyos ay hindi lamang isang gawain ng pagdarasal kundi isang pakikipag-ugnayan na punong-puno ng tiwala at pananampalataya. Sa ating mga pagdadaanan, lagi tayong inaanyayahan na lumapit sa Kanya, ipahayag ang ating mga kalooban at humingi ng Kanyang gabay. Sa mga susunod na sandali, tayo ay mananalangin, hihiling ng tulong at gabay mula sa ating Diyos na laging naririyan at nakakaalam ng lahat. Sa ating panalangin, ipapahayag natin ang ating mga pasasalamat at mga kahilingan na may tiwala na Siya ay makikinig at kikilos sa ating mga buhay. O Diyos ng kalangitan, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo ng may pusong nag-uukit ng pananampalataya at pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Batid namin na ikaw ang aming kanlungan, ang aming matibay na kuta sa oras ng pangangailangan. Sa awit 91, inilalarawan mo ang mga pangako ng iyong pangangalaga at pagmamahal. Salamat o Panginoon, sa walang hanggan mong pagkalinga sa amin. Naway patuloy naming maranasan ang iyong presensya sa aming mga buhay. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga kabutihan na nagmumula sa iyo. Kahit sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, itaguyod mo ang aming loob upang sa kabila ng mga takot at pangamba, kami ay magpatuloy na lumakad sa landas ng katuwiran. Sa mga oras ng kagipitan, ituro mo sa amin ang mga hakbang na dapat naming tahakin. Sa awit 139, ipinahayag mo na alam mo ang aming mga iniisip at nadarama kahit na bago pa man namin ito maisalita. O Diyos, sa kaalaman at karunungan mo, tulungan mo kaming ipahayag ang aming mga puso sa iyo. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, naway masumpungan namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyong mga salita. Hayaan mo kaming magtiwala na sa bawat hakbang na aming tatahakin, ikaw ay nasa aming tabi, handang umalalay at magbigay ng lakas. Panginoon, kami ay nagkakaisa sa panalangin para sa bawat isa sa amin na nagdadala ng mga pasanin. Hinihiling namin na ang iyong liwanag ay magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa bawat sulok ng aming mga komunidad, naway sumiklab ang pag-ibig at pagkakaisa. Huwag mo sanang hayaan na ang takot at alalahanin ay maghari sa aming mga puso. Sa halip, bigyan mo kami ng lakas na umangat at tumulong sa isa't isa. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon, dalangin namin ang iyong patnubay. Sa iyong mga salita ay nariyan ang tamang direksyon. Naway maging matatag kami sa aming mga desisyon at hindi maligaw ng landas. Sa mga pagsubok na dumarating, naway magsilbing paalala sa amin ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Sa mga oras ng sakit at karamdaman, kami ay humihiling ng iyong paghilom. Sa iyong mga kamay, O Diyos, ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Ikaw ang aming manggagamot at tagapagligtas. Bigyan mo kami ng lakas na mapaglabanan ang mga pagsubok sa aming kalusugan at tulungan mo kaming makahanap ng kaginhawahan sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan. Sa mga oras na kami ay nag-iisa, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan. O Diyos, sa mga panahon ng kawalang katiyakan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano para sa amin. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway makilala namin ang iyong mga palatandaan at mga aral na iyong nais iparating. Sa gitna ng mga pagsubok, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong pinatunayan mo ang iyong katapatan at pagmamahal. Maging sa mga oras ng kasayahan, huwag mo kaming kalimutan. Sa mga tagumpay at biyayang natamo, naway maging dahilan ito upang kami ay magpasalamat at magpuri sa iyo. Sa bawat tagumpay, naway mapalakas ang aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa.
tulungan mo kaming maging ilaw sa mga madidilim na sulok ng mundong ito upang ang mga tao ay makakita ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi malulutas, naway maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Huwag sanang mawala ang aming pag-asa, bagkus ay palakasin mo kami upang patuloy na sumulong. Ibigay mo sa amin ang karunungan na kailangan namin upang harapin ang aming mga hamon. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, dalangin namin ang iyong liwanag na magbibigay ng gabay sa aming mga desisyon. O Diyos, sa aming mga pamilya naway patuloy mong ipagkaloob ang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Sa bawat ugnayan naway maging sentro ng aming mga puso ang iyong pagmamahal. Sa mga hidwaan tulungan mo kaming magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa isa't isa. Sa mga bata ipagkaloob mo ang kanilang mga pangarap at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway huwag kaming mawalan ng pag-asa. Sa mga pagsubok na dumarating, hayaan mo kaming makatagpo ng mga taong handang umalalay at makinig. Sa mga panahon ng lungkot, tulungan mo kaming makahanap ng dahilan upang patuloy na ngumiti at magpasalamat. Sa bawat hakbang, naway maging matatag ang aming pananampalataya at hindi kami mawalan ng tiwala sa iyo. O Diyos, sa aming paglalakbay sa mundong ito, kami ay patuloy na humihingi ng iyong paggabay at liwanag. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, tulungan mo kaming maging matatag sa aming mga hangarin at layunin. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway mapanatili namin ang aming pananampalataya sa iyong mga pangako. Sa mga oras ng kadiliman, tulungan mo kaming makakita ng mga palatandaan ng iyong presensya na nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Alam namin na sa bawat pagsubok may mga aral na nais mong iparating sa amin. Naway maging bukas ang aming mga puso at isipan sa mga mensaheng ito at hayaan mo kaming lumago sa aming pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng lakas naway muling bumangon kami na may bagong sigla at determinasyon. Sa mga panahon ng pag-aalinlangan, tulungan mo kaming muling magtiwala sa iyong mga plano na higit pa sa aming naiisip. Panginoon, sa aming mga pamilya, ipagkaloob mo ang pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa bawat ugnayan naway maging sentro ng aming mga puso ang iyong pagmamahal. Sa mga hidwaan tulungan mo kaming magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa isa't isa. Sa mga bata ipagkaloob mo ang kanilang mga pangarap at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Naway lumaki silang may takot sa iyo at may pagmamahal sa kanilang kapwa. Sa aming mga komunidad, naway maging daan kami ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakahiwa-hiwalay, tulungan mo kaming muling magkaisa sa mga layunin at adikay na makabuti para sa nakararami. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pagkakataon na maging tulay sa mga nagkakahiwalay na puso upang ang pagkakaisa ay muling maghari sa aming mga samahan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway magdala kami ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon, dalangin namin ang iyong patnubay. Sa iyong mga salita ay nariyan ang tamang direksyon. Naway maging matatag kami sa aming mga desisyon at hindi maligaw ng landas. Sa mga pagsubok na dumarating, naway magsilbing paalala sa amin ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Sa bawat hakbang naway makilala namin ang iyong mga palatandaan at mga aral na iyong nais iparating. Panginoon, sa mga oras ng sakit at karamdaman kami ay humihiling ng iyong paghilom. Sa iyong mga kamay, O Diyos, ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Ikaw ang aming manggagamot at tagapagligtas. Bigyan mo kami ng lakas na mapaglabanan ang mga pagsubok sa aming kalusugan at tulungan mo kaming makahanap ng kaginhawahan sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan. Sa mga oras na kami ay nag-iisa, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Sa aming mga komunidad, naway maging daan kami ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa bawat sulok ng aming bayan, naway maghari ang pag-ibig at pagkakaunawaan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa hidwaan, tulungan mo kaming makahanap ng mga solusyon na makabuti para sa lahat. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan at lakas na kailangan upang maging epektibong kasangkapan ng iyong layunin sa mundong ito. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway huwag kaming mawalan ng pag-asa.
Sa mga pagsubok na dumarating, hayaan mo kaming makatagpo ng mga taong handang umalalay at makinig. Sa mga panahon ng lungkot, tulungan mo kaming makahanap ng dahilan upang patuloy na ngumiti at magpasalamat. Sa bawat hakbang, naway maging matatag ang aming pananampalataya at hindi kami mawalan ng tiwala sa iyo. Sa huli, O Diyos, kami ay nag-aalay ng aming mga buhay sa iyo. Naway patuloy mo kaming gabayan, bigyan ng lakas at hikbiin ang aming mga puso na maging handog ng pag-ibig sa aming kapwa. Sa bawat tagumpay at pagsubok, naway patuloy kaming magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan. Salamat o Panginoon sa iyong walang hanggan na pagmamahal at pagkalinga. Kami ay nagtitiwala sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya at ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Sa mga awit 91, 23 at 139, makikita natin ang mga salita ng pag-asa at kapayapaan na nagmumula sa ating manlilikha. Ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mga plano at sa Kanyang mga pangako na laging kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa ating pagninilay, naway naisip natin ang mga pagkakataon sa ating buhay na tila tayo ay nag-iisa o nahaharap sa mga pagsubok. Pero sa kabila ng mga ito, ang Diyos ay nariyan higit pa sa ating mga takot at pangamba. Ang Kanyang mga salita ay nagsisilbing liwanag sa ating landas. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, makikita natin na ang ating mga pag-aalala ay nagiging mas magaan at ang ating mga pangarap ay nagiging mas maliwanag. Isipin natin ang mga sitwasyon kung saan tayo ay nahirapan at tila wala ng pag-asa. Sa mga oras na iyon, ang ating mga puso ay tinatawag na lumapit sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay hindi na nagiging simpleng mga salita, kundi ito ay nagiging isang daan ng komunikasyon sa Kanya. Sa mga awit 139, nais ipahayag na kahit saan man tayo naroroon, kahit anong sitwasyon ang ating kinakaharap, ang Diyos ay naroroon. Sinasamahan niya tayo sa bawat hakbang at sa Kanya, tayo ay may katiyakan ng Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Mahalaga na patuloy nating alalahanin ang mga katotohanan na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa mga oras ng pagsubok, tayo ay hinahamon na magtiwala at magsikap na maunawaan ang mga plano ng Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Siya ay tapat sa Kanyang salita. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang estado ng isip, kundi isang aktibong pagtugon sa Kanyang presensya sa ating mga buhay. Na ang mga talatang ito ay magsilbing gabay at lakas sa ating mga puso. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nababahala, muling isaisip ang mga salitang ito. Ako ay kasama mo sa lahat ng iyong dinaanan. Ipinapaalala nito na hindi tayo nag-iisa at ang ating mga dalangin ay naririnig at tinutugunan. Kaya't sa mga susunod na araw, patuloy tayong humiling sa Diyos ng gabay at lakas at maging handa na tumugon sa Kanyang mga tawag. Huwag nating kalimutan na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi nagtatapos sa ating mga panalangin. Ito ay isang patuloy na paglalakbay at tayo ay inaanyayahang lumago sa ating pananampalataya. Ang ating pagninilay ay dapat maging inspirasyon para sa atin na ipamalas ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway maging ilaw tayo sa ibang tao at makapagbigay ng pag-asa sa kanila. Samahan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sa pagdarasal at pagninilay, at hikayatin natin ang isa't isa na patuloy na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa bawat pagsubok, may nakalaan na biyaya at kasagutan mula sa Kanya. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay na may pag-asa at pagmamahal at laging alalahanin na ang Diyos ay narito, handang makinig, handang tumulong, at handang ipakita ang Kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Manalangin tayo na patuloy tayong maging matatag sa ating pananampalataya at naway ang ating mga puso ay palaging punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa ngalan ng ating Panginoon, Amen.